Hi guys! Welcome back to another episode ng aking YouTube channel. So, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung saan kami nagstay dito sa may Carles kasi tour kami sa may Gigantes Island. Pero hindi kami kumuha ng package as in lahat do it yourself. So, dito nga pala kami nagstay sa may Sulina Beach and Nature Resort. Ang aming nakuha na kwarto is honeymoon suite. Ayan, malaki yung kwarto, malaki yung bed, and then meron din siyang sariling kung ano man yung tawag nila yan, kung ano man yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta may open space pa, and then separate yung toilet and bath, and then meron din siyang jacuzzi area, and then yung shower, hiwalay din. So, ayan. And then, meron mga complimentary para protection sa araw. Yung mga towel, yung bathrobe, and then hat, lahat and everything. So, ayan yung balcony. And then, merong magandang upuan. Kung ano man yung tawag sa upuan na yan. So, etong Sulina Beach and Nature Resort, sobrang ganda. Sobrang laki yung space niya. Kung ano man yung gusto nyong gawin, outdoor activities, pwede dito kasi ang lawak niya talaga. Hindi to yung first choice namin kasi yung first choice namin is Huni Resort sa may Sikogon. Yung owned by Ayala. Pero medyo pricey na siya at the same time, wala na ring available na dates doon sa time na nagpunta kami. And then, ito, siya yung nag-fit doon sa schedule namin. So, kung makikita nyo yung area na to, sobra talagang lawak. Tapos, talagang ang ganda kasi mapuno siya. Kung gusto nyo mag-relax at privacy, eto siya. Eto yung best place talagang makakapag-relax ka. Hindi ko siya pinuro-promote, pero maganda talaga yung ambience ng resort na to. And, yung lugar niya, medyo malayo talaga. Kasi from the highway, papasok ka pa sa looban, pero beachfront siya. As in, sobrang ganda. So, iba-iba yung kinikater nila na kwarto. So, yun nga, yung napunta sa amin is honeymoon suite. And then, ayan yung mga king villa. Tapos, meron din silang cabin, yung parang tent style, yung glamping, parang something like that. So, ganon. And then, meron din mga premier room. So, hindi ko na siya napasok kasi hindi naman talaga trabaho. As in, bakasyon lang talaga ang pinunta namin dito. As in, for vacation talaga. At ito yung beachfront niya. Sobrang malinis. As in, tuwing umaga sa 4 days na nagstay kami dyan, talagang nililinis nila. At maayos talaga yung beachfront nila, yung sand, as in, parang nire-rake nila every day. So, most of, ganun yung nakita namin for 4 days. And then, wala kayong masyadong makakainan dito. Talagang dun kayo sa restaurant lang nila kakain talaga. Pero, yung nag-book kami, free breakfast na. So, problemahin mo na lang is lunch, dinner. Pero, yung price naman ng pagkain nila sa restaurant is reasonable. Hindi siya ganun kamahal na akala mo ginto yung presyo ng mga pagkain. Hindi. Reasonable talaga siya. Pero kung gusto nyo kumain ng ibang putahe, meron dyan parang restaurant. Dinadayo din siya. Katabi lang niya. So, nag-o-offer din sila ng iba-ibang food na pwede nyo rin kainin. So, ayan. Kung gusto nyo rin na mag-island hopping, nag-o-offer sila pero hindi ko sinasuggest kasi sobrang mahal. So, sa mga gustong pumunta dito, from Iloilo, sakay lang kayo ng Ceres bus going to Carles. And then, sabihin nyo lang sa boss na Sulina, ibababa kayo sa may highway. Init-init pa naman. So, ito yung swimming pool niya. So, ayan sinasabi ko sa inyo, sobrang laki. Meron sa adult and meron sa kids. So, gabi ko lang nakuhanan. Pasensya na hindi ko siya nakuhanan ng morning na video. Pero meron akong picture sa kanya ng morning.
So, ito naman yung restaurant. Open space yan, mapresko, so hindi ganun kainit, and meron mga malalaking fan na naka-standby dyan. At masarap yung kanilang pagkain at mabait yung kanilang mga server. So, hanggang sa muli, ito ang inyong Lakwatsyarang appraiser na walang sawang magpapakita sa inyo ng mga iba-ibang lugar dito sa Pilipinas at saan man panig na mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood.